Darating ang araw na luluhod sa aking harapan ang aking taksil na asawa, habang napapaligiran ng mga ahente ng batas. Basang-basa ang mukha sa sarili niyang luha habang nakikiusap ng tawad. Ang aking sakim na biyenan, na dati-rati ay walang ginawa kundi maliitin ako, ay mawawalan ng tinig habang pinapanood ang pagkaubos ng bawat sentimo ng kanilang huwad na yaman. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may isang lihim na hindi nila kailanman inasahan. Isang lumang sulat mula sa aking yumaong ama na may hawak ng susi sa isang nakatagong ari-arian sa Batangas na hindi ko kailanman binanggit kahit kanino. Paano ko nagawang panatilihin ang aking malamig na ngiti habang unti-unting hinuhukay ang sarili nilang libingan. Ngunit bago ko marating ang rurok ng aking pagbawi, kailangan ko munang dumaan sa pinakamalamig na gabi ng aking buhay sa loob ng opisina ng isang doktor. Honey, isipin mo na lang ang kapayapaan mo. Konting pirma na lang sa kasunduan ng pagbebenta ng lupa at pwede ka nang magpahinga ng walang inaalalang trabaho sa huling 3 buwan mo. Oo nga naman, Elena. Huwag ka nang makulit. Para sa ikabubuti mo rin ito at para naman may maiwan kang maganda para sa asawa mo na nagpakapagod mag-alaga sa'yo sa mga huling sandali mo. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa aking asawa, si Hector, at sa aking biyenan na si Doña Lourdes, habang nakatayo sila sa tabi ng aking higaan sa ospital. Sa kanilang mga kamay ay hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng aking medical na record mula kay Dr. Renato Villarreal. Ayon sa papel na iyon, ako ay may cancer sa lapay, ikalawang yugto at mabilis na kumakalat. Mayroon na lamang daw akong 3 buwan para mabuhay. Tumingin ako kay Hector. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila pagod sa pag-iyak. Ngunit sa ilalim ng mga luhang iyon ay may isang kislap ng kasabikan na hindi niya tuluyang maitago. Ang aking biyena naman ay hindi mapakali ang mga kamay, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling bag na tila ba nakabili na siya ng bago gamit ang perang hindi pa nila hawak. Sa halip na umiyak o magwala tulad ng inaasahan ng isang karaniwang babae, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig sa aking buong katawan. Isang malamig na liwanag ng katotohanan ang gumising sa aking diwa. Hinawakan ko ang piraso ng papel na naglalaman ng aking diagnosis. Bilang tagapamahala ng Salazar Foods sa loob ng halos 20 taon, ang aking mga mata ay sanay sa pagsusuri ng mga numero at code ng mga produkto. At doon ko napansin ang isang maliit na detalye sa kanang sulok sa itaas ng papel. Ang nakasulat na patient ID code ay JM-TON42. Ngunit ang aking record sa ospital na ito, na pag-aari ng pamilya ng aking ama, ay palaging nagdidilim sa code na ES0842. Isang malaking pagkakamali. O marahil, isang sadyang pagpapalit. Honey, please sign this now. Mr. Cruz galing sa real estate conglomerate ay naghihintay na sa lobby sa ibaba. We only have 3 hours bago mag-expire ang emergency corporate resolution na inihanda ko para sa board meeting ng Salazar Foods. Bulong ni Hector sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kape. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali, isang uri ng pagkabalisa na hindi angkop para sa isang asawang nagluluksa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Ging Santos, ang aking sekretarya sa pabrika. May hawak siyang tablet at nag-aalalang tumingin sa akin. Ma'am Elena, tumatawag po ang mga pinuno ng unyon ng mga manggagawa. Nabalitaan po nila ang tungkol sa emergency board meeting at ang balak na pagbebenta ng lupain ng pabrika. Humihingi po sila ng paliwanag dahil 200 pamilya ang maaapektuhan. Sabihin mo sa kanila na maghintay, malamig kong sagot. Ang aking boses ay patag at walang emosyon. Walang magaganap na pagbebenta nang walang formal kong pahintulot. But Elena, mabilis na sumabat si Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay biglang tumalas. Huwag ka nang matigas ang ulo. Ang pabrika na iyan ay pabigat na sa kalusugan mo. Isipin mo naman ang asawa mo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ni Hector para sa iyo, ito na lang ba ang isusukli mo sa kanya? Pagdudahan ang kanyang kakayahang protektahan ka. Tumingin ako sa aking biyenan. Nakita ko ang kanyang mga mata na nanlilisik sa galit at kasakiman. Ang kanilang ginagawa ay hindi lamang simpleng paghingi ng pirma.
Ito ay isang panggigipit, isang malupit na laro kung saan ginagamit nila ang aking di umano'y kamatayan upang makuha ang lahat ng aking pinaghirapan. Sa loob ng aking dibdib, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Hindi ako iiyak. Hindi ko ipapakita sa kanila na ako ay nasasaktan. Ang aking ama ay nag-iwan sa akin ng Salazar Foods, hindi upang maging kasangkapan ng mga taong walang ibang alam, kundi ang manghingi ng pera. Hector, tawag ko sa aking asawa. Dahan-dahang inaalis ang aking kamay sa kanyang hawak. Ibigay mo sa akin ang panulat. Isang mabilis na ngiti ang dumaan sa mukha ni Hector. Inabot niya sa akin ang gintong panulat na ako mismo ang bumili para sa kanya noong aming anibersaryo. Inilagay niya ang kontrata sa aking kandungan. Kinuha ko ang panulat. Ngunit sa halip na pirmahan ang kasunduan sa pagbebenta ng lupa, isinulat ko ang aking pangalan sa isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng kahilingan para sa isang internal audit ng Salazar Foods. Isang sugnay na nakatago sa aming corporate bylaws, na tanging ang presidente lamang ang maaaring mag-utos. Ang audit na ito ay automatikong mag-freeze sa lahat ng bank accounts ng kumpanya sa loob ng 48 oras para sa anumang malaking transaksyon. Ipinasa ko ang papel kay Jingin Santos. Ipahatid mo ito agad sa bangko, ngayon din. At sabihin mo kay Mr. Cruz na ang pulong ay ipinagpapaliban ko sa susunod na linggo. Ano? Halos sumigaw si Hector. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito. The developers will pull out their offer if we don't sign today. Mawawalan tayo ng milyon-milyong piso. Hindi tayo mawawalan, Hector, sagot ko, habang dahan-dahang bumabangon mula sa aking higaan. Inalis ko ang swero sa aking kamay nang walang pag-aalinlangan. Binaliwala ang maliit na patak ng dugo na lumabas sa aking balat. Dahil ang Salazar Foods ay hindi ibebenta. At para sa aking sakit, sa tingin ko ay kailangan ko ng isa pang opinyon mula sa ibang doktor. Tumingin ako sa aking asawa. Ang aking mga mata ay malamig at matalas tulad ng yelo. Sa unang pagkakataon sa aming 20 taong pagsasama, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Alam niya at alam ko na ang kanyang laro ay nagsisimula pa lamang magkagulo. Magpahinga muna kayo ni Mama sa labas, sabi ko, habang kinukuha ang aking telepono at pitaka sa ibabaw ng lamesa. May kailangan lang akong tawagan na mahalagang tao. Lumabas silang dalawa nang may mabibigat na hakbang. Habang ako ay naiwang mag-isa sa silid, handa nang simulan ang aking tahimik, ngunit mapanirang pagganti. Ang lumang simbahan ng San Sebastian sa Laguna ay palaging nababalot ng amoy ng nasusunog na kandila at luma, tuyong kahoy. Sa loob ng halos 20 taon, ito ang aking takbuhan sa tuwing mabigat ang aking dibdib mula sa mga suliranin, sa pabrika, o sa tuwing nararamdaman ko ang malamig na pakikitungo ng pamilya ng aking asawa. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa pinakahuling hilera ng mga kahoy na upuan, walang kapayapaan sa aking puso. Hawak ko sa aking kanang kamay ang kopya ng aking medikal na record na aking nakuha mula sa ospital, habang ang aking kaliwang kamay naman ay dahan-dahang hinahaplos ang aking sariling tiyan. Walang masakit sa akin. Walang kakaibang pakiramdam. Maliban sa bahagyang pagod dahil sa panggigipit ni Hector, ako ay malusog. Ngunit bakit may papel na nagsasabing ang aking mga araw ay bilang na? Isang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa kabilang dulo ng altar ang kumuha ng aking pansin. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng dambana, nakita ko ang isang babaeng gaygo, nakasuot ng kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Nang dahan-dahan siyang lumingon upang punasan ang kanyang mga luha, nakilala ko siya. Si Jessa Manalo, isa siya sa mga manggagawa sa packaging section ng Salazar Foods na tinanggal ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa madalas na hindi pagpasok sa trabaho. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga sapatos ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik na simbahan. Jessa, tawag ko sa isang napakahinahong boses. Nagulat siya at mabilis na pinunasan ang kanyang mukha nang makita ako. Ma'am Elena, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadyang mag-ingay dito. Nagmamadali niyang sabi.
habang sinusubukang tumayo ng may pag-aalinlangan. Ayos lang, Jessa. Maupo ka, sabi ko, habang dahan-dahang umuupo sa kanyang tabi. Bakit ka umiiyak? At bakit tila labis ang iyong paggay? May sakit ka ba? Tumingin sa akin si Jessa. Ang kanyang mga mata ay dilaw at may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Isang malinaw na palatandaan ng matinding panghihina ng katawan. Ma'am, may cancer po ako sa lapay. Stage 4 na po, sabi ng doktor sa San Sebastian General Hospital. Noong tinanggal niyo ako sa trabaho, hindi po ako nagalit sa inyo dahil alam ko pong madalas akong lumiban. Ginamit ko po ang aking natitirang ipon para sa aking mga laboratory test. Ngunit ano, Jessa? Tanong ko. Habang ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ngunit ang aking mukha ay nananatiling walang emosyon. May nangyari pong kakaiba sa records ko, ma'am. Sabi ng nurse nung una, nawawala raw po ang aking laboratory results sa system ng ospital. Tapos, pagkalipas ng isang araw, ibinalik po nila, ngunit sinabi ng doktor na hindi naman daw po gaanong malubha ang aking sitwasyon at maaari akong uminom ng mga simpleng gamot muna. Ngunit pakiramdam ko po ay unti-unti na akong kinakain ng sakit. Wala po akong pera para lumipat sa ibang ospital. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang larawan ng aking sariling diagnosis. Ang pasyenteng may code na JM1042 ay may stage 4 pancreatic cancer. JM, Jessa Manalo, ang aking dugo ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Ang aking asawa na si Hector ay nakipagsabwatan kay Dr. Renato upang kunin ang totoong resulta ng cancer ni Jessa at ilagay ito sa ilalim ng aking pangalan, habang ang malinis na resulta ng aking pagsusuri ay itinapon o itinago. Sa pamamagitan nito, pinapaniwala nila ako na ako ay malapit ng mamatay, upang mabilis kong pirmahan ang pagbebenta ng lupain ng pabrika na nagkakahalaga ng daan-daang milyong peso. At ang mas masakit pa rito, dahil sa kanilang kasakiman, ang isang totoong may sakit na tulad ni Jessa ay pinagkaita ng tamang gamot upang lamang mapanatili ang kanilang lihim. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Tanong ni Jessa nang mapansin ang aking pananahimik. Humarap ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Jessa, nais kong tulungan ka. Dadalhin kita sa Manila upang magpatingin sa isang mas magaling na doktor. Ako ang magbabayad ng lahat ng iyong gastusin sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Jessa sa gulat. Hindi makapaniwala sa aking mga salita. Mabilis siyang kumuha ng isang bagay sa kanyang bulsa at inabot ito sa akin, isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy na may gasgas na krus. Ma'am, wala po akong maitutumbas sa kabutihan ninyo. Ito lang po ang mayroon ako. Ibinahagi ito sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Sana po ay magdala ito sa inyo ng lakas ng loob. Tinanggap ko ang rosaryo. Ang magaspang na ibabaw ng mga kahoy na beads ay dahan-dahang bumaon sa aking palad habang hinahawakan ko ito ng mahigpit. Ito ang aking magiging paalala na ang labang ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga taong binaliwala ng kasakiman ni Hector. Bago kami maghiwalay, ipinakita sa akin ni Jessa ang kanyang lumang slip mula sa ospital. Sa ibaba ng dokumento, may isang maliit, kulay asul na selyo na may pirma ng nag-apruba ng laboratorio. Ang pirma ay kay Dr. Renato Villarreal, isang oncologist na pumipirma sa isang simpleng laboratory extraction slip ng isang karaniwang manggagawa. Bakit kailangang personal na makialam si Renato sa dokumento ni Jessa kung hindi ito bahagi ng isang mas malaking plano? Lumabas ako ng simbahan at agad na tinawagan si Attorney Miguel Reyes habang naglalakad patungo sa aking kotse. Miguel, kailangan ko ng isang malaking pabor, sabi ko sa isang malamig at tiyak na boses nang sumagot siya. Gusto kong lihim mong i-audit ang lahat ng transaksyon ni Hector sa nakalipas na 6 na buwan. Tumingin ka sa anumang ugnayan niya kay Dr. Renato Villarreal o sa San Sebastian General Hospital. Elena, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Miguel sa kabilang linya. Ang iyong ama ay nag-iwan ng mga mahigpit na tagubilin tungkol kay Hector bago siya pumanaw. Ngunit kailangan natin ng konkretong ebidensya
bago natin magawang harangan ang kanyang mga kilos sa kumpanya ng tuluyan. Makukuha natin ang ebidensya, Miguel. Siguraduhin mo lang na ang temporary bank freeze na iniutos ko kanina ay hindi magagalaw ng kahit sino. Matapos ang tawag, nagmaneho ako pauwi sa mansyon ng mga Salazar. Ang bahay ay tahimik nang pumasok ako, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Lourdes, ang paborito niyang Chanel No. 5, ay malakas na sumalubong sa akin sa sala. Dahan-dahan akong naglakad sa madilim na bahagi ng pasilyo, patungo sa hagdanan nang marinig ko ang isang boses mula sa itaas. Lumapit ako sa gilid ng pader upang makinig. Ay nako, Mare, konting tiis na lang talaga. Ang boses ni Doña Lourdes ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo habang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Sinasabi ko sa'yo, pirma na lang ng baog na yan ang kulang. Kapag natuloy ang pirmahan sa susunod na linggo, bibilhin ko na ang bagong SUV na pinag-uusapan natin. May porsyento rin si Paulo para sa kanyang bagong negosyo sa Maynila. Hayaan mo na si Elena, mamamatay din naman siya sa loob ng ilang buwan. Mabilis lang ang pancreatic cancer, kaya wala na siyang magagawa, kundi iwan ang lahat ng ari-arian sa aking anak. Nakatayo ako sa dilim. Ang aking mukha ay walang kahit isang emosyon, habang ang mga salita ng aking biyenan ay dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kahoy na rosaryo ni Jessa sa aking bulsa. Hinahayaan ang magaspang na krus na bumaon sa aking balat upang paalalahanan ako ng aking layunin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na ako para sa aking pag-alis patungong Maynila. Habang inaayos ko ang aking blusa sa harap ng salamin, pinagmasdan ko ang aking sarili. Walang kahit isang bakas ng panghihina sa aking mukha. Ngunit kailangan kong patuloy na magsuot ng maskara ng isang may sakit sa harap ng pamilya Salazar. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan. Hawak ang aking handbag nang biglang sumulpot si Hector mula sa kusina. May hawak na isang basong maligamgam na tubig. "Honey, nasaan ang punta mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala habang hinaharangan ang aking daan patungo sa pinto. "You are sick. Dapat ay nagpapahinga ka lang dito sa bahay. Sinabi na ni Dr. Renato na iwasan mo ang pagod." "Kailangan kong pumunta sa ating warehouse sa Batangas, Hector," sagot ko sa isang napakahinahong boses, habang dahan-dahang umiiwas sa kanyang hawak. "Gusto kong personal na masuri ang natitirang inventaryo. Hindi ko maaaring hayaan ang mga manggagawa na isipin na pinababayaan ko na sila. Dahil lamang sa ako ay bahagyang nanghihina." Kumunot ang noo ni Hector at nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. "I can go there for you, Elena. Ako na ang hahawak ng inventaryo. You shouldn't be driving in your condition. Baka mapano ka pa sa daan." "Salamat sa pag-aalala mo, Hector," muli kong sagot. Ang aking mukha ay nanatiling walang kahit anong emosyon. Ngunit mas mabuting ikaw ang manatili rito upang ihanda ang mga dokumento para sa board meeting, hindi ba? "Iyon naman ang mas mahalaga sa'yo." Hindi na siya nakasagot. Lumabas ako ng mansyon at sumakay sa aking SUV. Habang tinatahak ko ang kahabaan ng South Luzon Expressway patungong Maynila, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi ako patutungong Batangas. Ang aking destinasyon ay ang St. Jude Medical Center sa Maynila, kung saan naghihintay si Dr. Santos, ang dating kaklase at matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Nang marating ko ang ospital, pinarada ko ang aking sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot. Bago ako bumaba, binuksan ko ang aking pitaka at kinuha ang isang lumang, gasgas na litrato ng aking ama. Pinagmasdan ko ang kanyang mga matatag at mapagkakatiwalaang mga mata. "Papa, gabayan ninyo po ako," bulong ko sa aking sarili, habang dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng aking ama sa litrato. "Tulungan ninyo akong protektahan ang Salazar Foods na inyong binuo gamit ang inyong dugo at pawis. Hindi ko hahayaang makuha ito ng mga taong walang ibang alam, kundi ang sumira ng buhay." Ito ang aking sandali ng lakas. Iniligpit ko ang litrato, huminga ng malalim, at naglakad patungo sa klinika ni Dr. Santos. Agad akong sinalubong ng doktor at isinailalim sa isang serye ng mabilis, ngunit masusing pagsusuri.
mula sa ultrasound hanggang sa kumpletong pagsusuri ng dugo. Ang bawat minuto ng paghihintay sa labas ng kanyang opisina ay tila isang walang katapusang parusa. Ang amoy ng alkohol at ang malamig na sementadong dingding ng ospital ay nagpaalala sa akin ng kawalang katiyakan ng aking buhay sa nakalipas na mga araw. Pagkalipas ng 2 oras, tinawag ako ni Dr. Santos sa loob ng kanyang silid. May hawak siyang isang puting sobre. Elena, panimula niya habang inaayos ang kanyang salamin. Gusto kong malaman mo na walang anumang bakas ng cancer sa iyong katawan. Ang iyong amylase at lipase levels ay ganap na normal. At ang ultrasound ng iyong pancreas ay walang ipinapakitang kahit anong abnormalidad. Ikaw ay ganap na malusog. Bagaman alam ko na ang katotohanan sa aking isip, ang marinig ito mula sa isang mapagkakatiwalaang doktor ay nagdulot ng isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan sa aking dibdib. Ngunit kasabay ng kaluwagang iyon ay ang isang naglalagablab at malamig na galit. Ang aking asawa at ang kanyang kaibigang doktor ay sadyang nagnanais na paniwalain akong malapit na akong mamatay. Gayunpaman, may isa pa akong natuklasan. Patuloy ni Dr. Santos habang ipinapakita ang isang dokumento sa kanyang screen. Tiningnan ko ang database code na ipinadala mo sa akin kagabi, ang orihinal na record ni Jessa Manalo na may code na JM.42 ay mabilis na tinanggal sa sistem ng ospital sa Laguna. Ngunit ayon sa server logs, ang mabilis na pagproseso ng pagtanggal na ito ay pinunduhan ng isang hindi kilalang account mula sa labas ng bansa. Bakit naman ang isang mahirap na manggagawa ay magkakaroon ng pondong nagmumula sa isang offshore account? Kumunot ang aking noo. Isang bagong misteryo ang dahan-dahang lumitaw. May mas malalim pa palang sabuatan sa likod ng pagbebenta ng lupa ng aking pabrika. Inabot sa akin ni Dr. Santos ang aking malinis na laboratory result. Ngunit bago ko pa man ito tuluyang mahawakan, ang aking telepono na nasa ibabaw ng glass table ay dahan-dahang nag-vibrate. Lumikha ng isang mahinang tunog sa tahimik na silid. Kinuha ko ang telepono. Ang pangalan ni Hector ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ang tawag, inilagay ang telepono sa aking tainga nang walang kahit anong kaba. Hello, Hector? Elena, nasaan ka talaga? Ang boses ni Hector sa kabilang linya ay hindi na naglalaman ng huwad na pag-aalala. Ito ay masikip, puno ng hinala at galit. Tiningnan ni Mama ang GPS ng iyong SUV. Wala ka sa Batangas, Elena. Ang sasakyan mo ay kasalukuyang nakaparada sa St. Jude Medical Center sa Maynila. Bakit ka nandoon? Ano ang ginagawa mo sa ospital na iyan? Napatitig ako sa malinis na laboratory result na hawak ko. Ang aking mukha ay nanatiling malamig at walang kahit isang emosyon habang pinakikinggan ang galit na boses ng aking asawa. Silly Hector, sagot ko sa isang napakahinahong boses na may kasamang mahinang tawa, habang pinapanatili kong patag ang aking hininga. Siyempre, nandoon ako. Ang truck ng supplier mula sa Batangas ay dumaan sa daungan ng Maynila para sa customs clearance, at dahil naramdaman kong medyo nahihilo ako habang naghihintay, nagpasya akong dumaan muna sa St. Jude upang bumili ng mga espesyal na bitamina na inirekomenda sa akin ni Dr. Renato. Nag-aalala ka ba na baka may itinatago ako sa'yo? Narinig ko ang mabilis na paglanghap ng hangin ni Hector sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay dahan-dahang lumambot, bagaman halata pa rin ang pag-aalinlangan. Ah, ganun ba, honey? Patawarin mo ako. Masyado lang akong nag-aalala sa kalusugan mo. Akala ko kung napano ka na. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi, ha? Of course, Hector. Magkikita tayo mamaya sa bahay, sagot ko, bago ko dahan-dahang ibaba ang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumingin ako kay Dr. Santos na tahimik na nakikinig sa aming usapan. Walang kahit isang salita ang lumabas sa aking labi, ngunit ang aking mga mata ay sapat na upang maunawaan niya ang aking susunod na hakbang. Iniligpit ko ang aking malinis na laboratory result sa loob ng aking bag at mabilis na nagpaalam upang bumalik sa Laguna. Pagkarating ko sa aming mansyon, dinala ko ang aking sarili nang may sadyang panghihina. Sumalubong sa akin si Paulo sa sala, may hawak na baso ng alak, habang si Doña Lourdes ay nakaupo sa sopa at prehong nanonood ng telebisyon. Ate Elena, nakabalik ka na pala, sabi ni Paulo.
Ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin nang may kasamang awkward na ngiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ni Kuya Hector, medyo nahilo ka raw sa biyahe. Medyo lang, Paulo. Kailangan ko lang magpahinga, sagot ko. Habang dahan-dahang humahakbang patungo sa hagdanan. Bago ko tuluyang lisanin ang sala, nagkunwari akong kukuha ng tubig sa kusina at dumaan sa silid kainan upang lihim na ilagay ang isang napakaliit na micro voice recorder sa ilalim ng lamesa ng hapunan. Isang aparato na aking binili sa Maynila na may kakayahang mag-transmit ng audio ng direkta sa aking telepono. Umakyat ako sa aking silid at nagkulong. Nagtimpla ako ng isang tasa ng chamomile tea upang pakalmahin ang aking sistema. Naupo ako sa aking desk, pinatay ang lahat ng ilaw sa silid maliban sa isang maliit na desk lamp, at binuksan ang app sa aking telepono. Ang dahan-dahang pagbuhos ng mainit na tsaa sa aking lalamunan ay sumabay sa pagsisimula ng audio transmission mula sa ibaba. Ang aking pamilya ay kasalukuyan ng naghahapunan. Hector, siguraduhin mong mapapapirma mo si Elena sa susunod na linggo. Ang boses ni Doña Lourdes ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking earphone. Ang mga pinagkakautangan ni Paulo sa kasino sa Maynila ay nagbabanta nang ipapahuli siya sa pulis kung hindi niya mababayaran ang kanyang mga lumang utang. Kailangan natin ang paunang bayad mula sa developer. Mama, relax. Ginagawa ko ang lahat, sagot ni boses ni Hector. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Unti-unti ko nang pinapahina ang kanyang katawan gamit ang mga sedatibo na inihahalo ko sa kanyang mga bitamina gabi-gabi. Dr. Renato is also preparing the final documents. Kapag nakuha natin ang tseke, ilalagay natin ang malaking bahagi ng pera sa account na inihanda ni Renato sa labas ng bansa. Ang memo ng transaksyon ay nakasulat sa ilalim ng pangalang Project S. Siguraduhin mo lang, kuya, sumingit si Paulo. Dahil kung hindi, baka unahan na ako ng mga Bombay. Gusto ko ring mabili ang bagong kotse na pinag-usapan natin kapag natapos na ang lahat ng ito. Napatitig ako sa aking tasa ng tsaa habang pinakikinggan ang kanilang usapan. Walang kahit isang luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang aking puso ay naging kasing tigas ng bato. Ang mga taong ito na aking tinulungan, binayaran ang kanilang mga utang at binigyan ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ay nagpaplano ng aking kamatayan habang kumakain ng pagkaing binili gamit ang aking sariling pera. Project S. Ito ang pangalan ng transaksyon na binanggit ni Dr. Santos kanina. Isang lihim na account na nakatago sa ibang bansa upang tarian ng pera mula sa pagbebenta ng aking pabrika. Habang abala ako sa pagsusuri ng impormasyong ito, nakarinig ako ng mga mahihinang hakbang na dahan-dahang papalapit sa pinto ng aking opisina sa bahay. Ang bawat hakbang ay tila isang babala sa gabi. Ang aking recorder sa telepono ay kasalukuyan pa ring nagpe-play ng boses ng aking biyenan na nagtatawanan tungkol sa aking kamatayan. Mabilis kong sinubukang i-pause ang app, ngunit ang screen ng aking telepono ay biglang naghang dahil sa mahinang signal. Ate Elena, nariyan ka ba? Pwede ba akong pumasok? May hihilingin lang sana ako tungkol sa aking allowance. Ang boses ni Paulo ay narinig ko mula sa labas ng pinto. Bago ko pa man tuluyang mailock ang aking telepono o maitago ang aparato sa ilalim ng aking mga papeles, narinig ko ang mahinang kaluskos ng hawakan ng pinto na dahan-dahang umiikot sa dilim. Mabilis kong ipinasok ang aking telepono sa ilalim ng makapal na stack ng mga folder sa aking lamesa. Hinahayaan ang makapal na papel na lamunin ang tunog ng boses ni Doña Lourdes bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Hinarap ko si Paulo na may hawak pa ring baso ng alak. Ang aking mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon. Paulo, gabi na. Bakit ka pumapasok sa aking opisina nang hindi ko pa pinahihintulutan? Tanong ko sa isang napakahinahong boses na may kasamang malamig na titig. Napaatras si Paulo ng bahagya. Tila nagulat sa aking biglang pagbubukas ng pinto. Ate Elena, pasensya na. I just wanted to ask if you could advance my allowance for next month. May maliit lang sana akong investment na gustong salihan sa Maynila. Investment? O ang mga utang mo sa kasino, Paulo? Sagot ko. Ang aking munting ngiti ay sapat na upang patikilin siya. Ibigay mo muna sa akin ang resibo ng mga dati mong investment bago ka humingi muli ng pera. Sa ngayon, restricted ang ating cash flow dahil sa aking medical na budget.
Kung kailangan mo talaga ng pera, magtanong ka sa kuya mo. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahan ko nang isinarado ang pinto sa kanyang mukha. Wala akong oras para sa kanyang mga kasinungalingan. Kinabukasan, maaga kong inayos ang paglipat kay Jessa sa isang ligtas at prestihiyosong pribadong klinika sa Maynila. Ako mismo ang nagbayad ng kanyang unang agresibong chemotherapy cycle gamit ang aking personal na bank account na hindi konektado sa Salazar Foods. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, nakaupo si Jessa sa tabi ng bintana. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang nalalagas dahil sa epekto ng unang gamot. Hawak niya ang isang suklay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang pinapanood ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa kanyang kandungan. Kumuha ako ng isang gunting mula sa lamesa ng nurse, lumapit sa kanya at dahan-dahang tumayo sa kanyang likuran. Hayaan mong tulungan kita, Jessa, bulong ko. Hindi nagsalita si Jessa, dahan-dahan lamang siyang tumango. Sa bawat paggupit ko sa kanyang buhok, walang kahit isang salita ng reklamo o iyak ang lumabas sa aming mga labi. Ang tanging naririnig lamang sa silid ay ang dahan-dahang kaluskos ng gunting. Ito ang aming tahimik na kasunduan, isang pagkakaisa ng dalawang babaeng binaliwala at tinangkang sirain ng mga taong sakim. Pumasok si Attorney Miguel Reyes sa silid, may hawak na isang itim na leather folder. Tumingin siya sa amin ng may seryosong mukha. Elena, may nakuha kaming mahalagang impormasyon sa aming panimulang audit. Panimula ni Miguel habang inilalatag ang mga dokumento sa lamesa. Ang bank account sa ilalim ng pangalan ni Paulo ay kamakailan lamang nakatanggap ng 5 milyong piso. Ang nagpadala ng pera ay ang Sovereign Land Holdings, ang real estate developer na nagpipilit na bumili ng lupa ng Salazar Foods. Ito ang patunay na may lihim na komisyon silang inihanda para sa pamilya ni Hector. At si Dr. Renato, tanong ko, habang tinatapos ang paggupit sa buhok ni Hessa. Si Renato naman ay may natanggap na hiwalay na deposito sa kanyang offshore account sa Singapore. Ngunit ang mas nakababahala rito ay ang pangalan ng account holder ng Dummy Corporation na naglipat ng pera kay Renato. Ang korporasyong iyon ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ng biyenan mo, si Doña Lourdes. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa aking mukha. Ang lahat ng kanilang mga transaksyon ay dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Upang mapanatili ang aking maskara bilang isang walang alam na may sakit, nagpasya akong bumisita sa klinika ni Dr. Renato sa Laguna ng hapong iyon. Pumasok ako sa kanyang opisina, dahan-dahang umupo sa harap ng kanyang desk at pinagmasdan ang kanyang reaksyon habang inaayos niya ang aking huwad na record. Elena, you look a bit pale today, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sinisiguro mo ba na naiinom mo ang mga bitamina na ibinibigay sa iyo ni Hector gabi-gabi? Siyempre, Dr. Renato, sagot ko sa isang napakahinahong boses, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Napakabisa ng mga bitaminang iyon. Minsan nga ay nagdudulot ito sa akin ng labis na pagpapahinga. Natila ba ako ay nasa loob ng isang panaginip? O marahil, isang bangungot na malapit ko ng gisingan. Nakita ko ang mabilis na pagtibok ng ugat sa kanyang leeg at ang kanyang mga kamay na may hawak na panulat ay bahagyang nanginginig bago niya ito ibaba sa lamesa. Mabuti naman kung ganoon, Elena. Kailangan mong magtiwala sa amin ni Hector para sa ikabubuti mo. Nagtitiwala ako sa inyo, Renato. Higit pa sa inaakala mo, malamig kong sagot bago ako tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking opisina sa bahay upang suriin ang mga dokumentong ipinadala ni Miguel, ang aking telepono ay dahan-dahang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Jessa ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ang tawag. Ngunit bago ko pa man siya batiin, narinig ko ang kanyang nanginginig na boses mula sa kabilang linya. Ma'am Elena, may nakikita akong hindi kilalang lalaki sa labas ng aking bintana dito sa safe house sa Maynila. May hawak siyang kamera at tila kinukunan ako ng larawan habang sinusubukan kong isara ang mga kurtina. Natatakot po ako, ma'am. Alam na po ba nila kung nasaan ako? Napatayo ako sa aking upuan. Ang aking buong katawan ay nabalot ng malamig na tensyon habang pinakikinggan ng takot sa boses ni Jessa. Jessa, makinig ka sa akin. Dahan-dahan kang lumayo sa bintana
Pumasok ka sa banyo at ilock mo ang pinto. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bulong ko sa telepono habang pilit kong pinapanatiling mahinahon ang aking boses upang hindi siya magpanik. Tinatawagan ko na ang security team na aking inarkila para sa iyo. Sila ay darating sa loob ng 5 minuto. Matapos kong ibaba ang telepono, agad kong tinawagan ang private security agency na aking binayaran gamit ang aking personal na pondo. Inutusan ko silang mabilis na ilipat si Jessa sa isang ligtas na serviced apartment sa gitna ng Makati, kung saan may mahigpit na bantay at hindi basta-basta makakapasok ang mga espiya ni Hector. Malinaw na sa akin na nagsisimula nang maghinala si Hector sa biglang pagkawala ng records ni Jessa at sinusubukan nilang hanapin ang totoong biktima upang burahin ang anumang ebidensya ng kanilang sabotan. Upang maiwasan ang mga mata ng aking asawa, nagpasya akong makipagkita kay Attorney Miguel Reyes sa Memorial Park sa Laguna, kung saan nakalibing ang aking yumaong ama, si Don Eduardo Salazar. Ang malawak at tahimik na damuhan sa ilalim ng malaking puno ng akasya ang pinakaligtas na lugar para sa aming pagpupulong nang walang sino mang makakapanood sa amin. Inabot sa akin ni Miguel ang isang maliit, kalawangin, ngunit matatag na susi at isang lumang steel box na may mga ukit ng lumang disenyo. Elena, ito ang susi ng personal na safe ng iyong ama na itinago niya sa aking opisina bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag naramdaman kong ikaw ay nasa ilalim ng matinding panganib mula sa pamilya Salazar. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa lumang safe. Sa pagbukas ng pinto nito, ang mahinang amoy ng lumang tabako ng aking ama, ang amoy na nakasanayan ko noong bata pa ako habang nakaupo sa kanyang kandungan, ay dahan-dahang sumalubong sa aking pandinig at pang-amoy. Naramdaman ko ang isang malalim na pangungulila, ngunit kasabay nito ay ang isang matatag na lakas, na tila ba ang aking ama ay nakatayo sa aking tabi upang protektahan ako mula sa kabilang buhay. Kinuha ko ang mga dokumento sa loob ng safe. Ito ay isang di pampublikong annex ng corporate bylaws ng Salazar Foods na ginawa ng aking ama. Basahin mo ang ikatlong sugnay, Elena, bulong ni Miguel habang pinagmamasdan ang aking mukha. Ang anumang paglilipat ng ari-arian o pagbebenta ng lupain ng Salazar Foods ay hindi magkakaroon ng bisa kung ang presidente ay idineklarang walang kakayahang pisikal o may sakit, maliban na lamang kung ito ay aprobado ng 2 independenteng medikal na lupon mula sa labas ng probinsya at may formal na pahintulot mula kay Attorney Miguel Reyes. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang plano ni Hector na gamitin ang peking diagnosis ni Dr. Renato upang pilitin akong magbenta ay legal na patay na mula pa noong una. Ang aking ama sa kanyang labis na karunungan ay nakita na ang kasakiman ni Hector at gumawa ng isang pader upang protektahan ako bago pa man niya ako iwan. Ngunit may isa pa tayong problema, Elena, seryosong dagdag ni Miguel. Si Hector ay nakakuha ng mga kopya ng ating land titles at mga panloob na selyo ng kumpanya upang ihanda ang kontrata sa Sovereign Land Holdings. Ibig sabihin, may trader sa loob ng pamunuan ng Salazar Foods na nagtatrabaho para sa kanya. Malalaman ko kung sino ang trader na yon sa lalong madaling panahon, Miguel. Malamig kong sagot habang ibinabalik ang mga dokumento sa aking bag. Nang gabi ring iyon, pag-uwi ko sa mansyon ng mga Salazar, sumalubong sa akin si Hector sa sala. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang pambahay na damit. Siya ay nakasuot ng polo at tila hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang kanyang tablet. Elena, mabuti at nakabalik ka na, nagmamadali niyang sabi. Ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang panginginig ng kasabikan. The legal team of Sovereign Land Holdings just sent the final draft of the contract. Inayos ko na rin ang board meeting para sa pagpirmahan bukas ng umaga sa loob mismo ng pabrika. Lahat ay nakahanda na, honey. Pirma mo na lang ang kulang para makapagsimula ka ng magpahinga. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumunog ang notification ng aking tablet sa loob ng aking bag. Binuksan ko ito at nakita ang isang opisyal na email mula sa developer. Ang kontrata ng pagbebenta ay naka-schedule na
para sa pirmahan bukas ng 8:00 ng umaga. Tumingin ako kay Hector, pinagmamasdan ang kanyang mapagpanggap at desperadong mukha. Hawak ko pa rin ang kalawangin, ngunit matatag na susi ng aking ama sa aking bulsa. Dahan-dahang hinahaplos ang matatalas na gilid nito. Pagpasok ko sa silid kainan, sumalubong sa akin si Doña Lourdes na may hawak na mangkok ng mainit na sopas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang bihirang ngiti na tila ba siya ang pinakamabait na biyenan sa mundo. "Elena, nagluto ako ng sopas para sa'yo," malambing niyang sabi, habang inilalagay ang mangkok sa aking tapat. "Kailangan mong kumain upang lumakas ang iyong katawan." Inihalo ko na rin dyan ang mga bitamina na ibinigay ni Dr. Renato. "Salamat po, Mama," sagot ko habang dahan-dahang umuupo. Nang tumalikod si Doña Lourdes upang kumuha ng isang basong tubig sa kusina, mabilis kong binuhat ang mangkok at ibinuhos ang sopas sa malaking paso ng halaman sa tabi ng bintana ng silid kainan. Mabilis kong pinunasan ang gilid ng mangkok gamit ang tissue upang magmukhang naubos ko ito bago siya makabalik. Nang maupo si Hector sa aking tabi, dahan-dahan akong umubo ng mahina, hinahawakan ang aking dibdib na tila ba ako ay nahihirapan sa paghinga. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Hector habang pinapanood ako. "Honey, okay ka lang ba?" tanong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking likod. "Don't worry, pagkatapos ng pirmahan bukas, pwede ka nang magpahinga ng tuluyan. Ako na ang bahala sa lahat." Dahan-dahan akong tumango, nagkunwaring nanghihina habang itinutukod ang aking siko sa lamesa. Sa ilalim ng lamesa, ang aking kaliwang kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa isang maliit na anti-stress ball. Pinisel ko ito ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang aking mga kasukasuan upang mapigilan ang aking sarili sa paghampas sa nakangiting mukha ng aking asawa. Ito ang aking gintong sandali ng pagbabalat kayo. Isang tahimik na dusa na malapit nang matapos. Nang hating gabi, nagdahilan akong kukuha ng sariwang hangin sa labas upang makalabas ng mansyon nang hindi sila naghihinala. Nagtungo ako sa isang maliit na panaderya malapit sa pabrika ng Salazar Foods upang lihim na makipagkita kay Mang Tomas, ang pinuno ng unyon ng mga manggagawa, kasama ang ilang pinagkakatiwalaang pinuno. "Mang Tomas," panimula ko sa isang napakahinahong boses, ngunit may kasamang matatag na determinasyon. Bukas ng 8:00 ng umaga, darating si Hector kasama ang mga kinatawan ng Sovereign Land Holdings para sa pagpirma ng kontrata. "Gusto kong tipunin ninyo ang lahat ng 200 manggagawa sa labas ng pangunahing opisina. Huwag kayong matatakot. Ang pamana ng aking ama ay hindi kailanman babagsak sa kamay ng mga buwaya. Magtiwala kayo sa akin." "Nandito po kami para sa inyo, Ma'am Elena," matatag na sagot ni Mang Tomas. "Hinding-hindi po namin kayo iiwan." Matapos ang pagpupulong, tinawagan ko si Attorney Miguel Reyes upang irepaso ang huling detalye ng aming demanda para sa medikal na luwadyao at pagpapatunay ng peking record ng cancer. "Elena, may nakuha pa kaming isang nakababahalang impormasyon tungkol sa Sovereign Land Holdings," sabi ni Miguel sa kabilang linya. "Sila ay isang shell company lamang. Ang totoong parent organization ay nakarehistro sa Panama sa ilalim ng isang Swiss trust upang itago ang pagkakakilanlan ng pangunahing may-ari. Ngunit ayon sa aming pagsasaliksik, ang bayaw ni Dr. Renato Villarreal ay nakalista bilang isang minor partner." Sino ang pangunahing tao na may hawak ng Swiss trust na ito na nagnanais na sirain ang Salazar Foods? Isang bagong katanungan ang dahan-dahang gumulo sa aking isipan. May mas malaki pa palang kaaway na nagtatago sa likod ni na Hector at Renato. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ni Hector sa sala. May hawak siyang isang pirasong papel at isang panulat. Ang kanyang mukha ay sadyang masaya habang nakatingin sa akin, habang si Doña Lourdes ay nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti ng may kasamang pananabik. "Honey, bago ang formal na pagpirmahan bukas, kailangan mo munang pirmahan itong pre-signing authorization document gabi pa lang," malambing na sabi ni Hector, habang iniaabot sa akin ang panulat. "Ito ay para sa mabilis na paglilipat ng corporate seal ng pabrika sa aking pangalan para hindi na tayo maabala bukas."
Tinitigan ko ang papel. Alam ko na kapag pirmahan ko ito, magkakaroon siya ng agarang kapangyarihan sa mga dokumento ng pabrika. Ngayong gabi pa lang, kinuha ko ang panulat, dahan-dahang inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng papel upang magkunwaring magsisimula ng sumulat. Ngunit bago pa man tuluyang dumampi ang tinta ng panulat sa papel, ang buong mansyon ay biglang nabalot ng isang kabuuang kadiliman. Isang blackout. Ang dahan-dahang pagkawala ng lahat ng liwanag ay nagdulot ng isang matalim na katahimikan sa loob ng sala. Sa gitna ng kabuuang kadiliman ng mansyon, narinig ko ang mahinang pag-ungol ng pagkainis mula kay Hector. Pwisit, bulong niya sa dilim. Kung kailan naman kailangan ang pirma mo, Elena, sandali lang, gagamitin ko ang flashlight ng telepono ko para makapirma ka. Wag na, Hector, sagot ko sa isang napakahinahong boses habang dahan-dahang tumatayo at inilalagay ang panulat sa ibabaw ng lamesa. Biglang sumakit ang aking ulo dahil sa dilim. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako kung hindi ako makakahiga agad. Bukas na natin asikasuhin iyan sa pabrika. Hindi naman aalis ang Salazar Foods ngayong gabi. Bago pa man siya makapagsalita muli upang pigilan ako, dahan-dahan na akong naglakad patungo sa hagdanan gamit ang aking memorya sa bawat sulok ng bahay. Ligtas akong nakarating sa aking silid, iniwan silang dalawa ni Doña Lourdes na nagbubulungan sa dilim ng sala. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa aking opisina sa loob ng pabrika ng Salazar Foods. Habang binubuksan ko ang pinto, laking gulat ko nang makita si Paulo na nagmamadaling naghahanap sa loob ng aking mga drawer. Tila may hinahanap na mahalagang bagay. Paulo, malamig kong tawag na nagpatigil sa kanyang mga kamay. Naghahanap ka ba ng selyo ng kumpanya? O baka naman naghahanap ka ng barya para sa susunod mong laro sa kasino? Namutla si Paulo at mabilis na isinarado ang drawer. Ah, Ate Elena, hindi. May hinahanap lang akong lumang file na ipinapahanap ni Kuya Hector. Sige, lalabas na ako. Nagmamadali siyang lumabas ng aking opisina nang hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Upang pakalmahin ang aking isipan, lumabas ako ng pangunahing gusali at naglakad patungo sa likod ng pabrika, malapit sa cafeteria. Nakita ko ang 3 ligaw na pusa na palaging umaaligid doon. Umupo ako sa isang maliit na bangko at dahan-dahang nagbuhos ng kaunting pagkain para sa kanila. Habang pinapanood ko ang mga pusa na kumakain, napansin ko ang ilang mga manggagawa sa malayo na nagmamasid sa akin. Sila ay nagbubulong-bulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pag-aalala para sa aking kalusugan dahil sa aking sadyang maputlang hitsura. Naramdaman ko ang init ng kanilang pagmamahal. Ang mga taong ito na nagtrabaho kasama ng aking ama ay ang totoong pamilya na dapat kong protektahan. Bumalik ako sa aking opisina at nakatanggap ng mensahe mula kay Jessa. Sinabi niya na ang kanyang mga kapitbahay sa Laguna ay nagbalita na may mga hindi kilalang lalaki na sa pilitang pumasok sa kanyang lumang bahay kagabi upang maghanap ng kanyang mga medical na record. Siniguro ko sa kanya na siya ay ligtas sa Makati at walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag si Dr. Santos sa aking telepono. Elena, may nakuha akong impormasyon mula sa aking kontak sa klinika ni Dr. Renato. Nagmamadali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit kagabi at nag-book na ng flight patungong Singapore para sa hapon ngayong araw. Plano niyang tumakas pagkatapos ng pirmahan ninyo ni Hector bukas. Hindi siya makakatakas, Dr. Santos, sagot ko habang nakatitig sa labas ng aking bintana. Agad kong tinawagan si Ate Miguel Reyes at ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, na aming nakaugnayan. Inayos namin ang kanilang posisyon sa paligid ng pabrika at sa loob ng silid-pulong upang ihanda ang bitag para kay Hector at Renato. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating ang kotse ni Hector sa labas ng gate ng pabrika, kasama si Doña Lourdes sa loob. Ngunit bago pa man makapasok ang kanyang sasakyan, humarang ang halos 200 manggagawa ng Salazar Foods sa harap ng gate sa pangunguna ni Mang Tomas. Sila ay may hawak na mga placard at nagkakaisa sa paghiling ng paliwanag tungkol sa balitang pagbebenta ng lupain ng pabrika. Binuksan ni Hector ang bintana ng kanyang kotse. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit.
Pinindot niya ang busina ng kotse ng paulit-ulit. Lumikha ng isang matinis at nakatutulig na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong bakuran ng pabrika. Umalis kayo sa daan, mga hampas lupa, sigaw ni Hector sa mga manggagawa habang patuloy na pinatutunog ang busina. Sasagasaan ko kayo kapag hindi kayo gumabi. Ang pabrikang ito ay akin na, kaya wala kayong karapatang harangan ako. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina sa ikalawang palapag, tahimik na pinapanood ang kanyang pagkawala ng kontrol habang ang matinis na tunog ng busina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Bago ako bumaba ng hagdanan upang harapin ang nagkakagulong bakuran, pumasok muna ako sa banyo ng aking opisina. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Kinuha ko ang aking paboritong pulang lipstick at dahan-dahang inilapat ito sa aking mga labi. Ito ang aking gintong sandali ng paghahanda, ang aking pulang pintura ng digmaan. Ako ay hindi isang may sakit na biktima. Ako ay si Elena Salazar, ang anak ni Don Eduardo Salazar. At bukas ang aking mga mata sa bawat dumi ng kanilang laro. Lumabas ako ng gusali at naglakad patungo sa nagkakagulong gate ng pabrika. Nang makita ako ng mga manggagawa, dahan-dahan silang natahimik. Mang Tomas, tawag ko sa isang napakahinahong boses na narinig ng lahat. Pakiusap, papasukin ninyo ang aking asawa at ang kanyang mga kasama. May mahalaga kaming pagpupulong na gaganapin sa loob ng silid-pulong ngayon. Hayaan ninyong matapos ang araw na ito ng may kapayapaan. Tumingin sa akin si Mang Tomas. Dahan-dahang tumango at sumigaw sa mga manggagawa upang lisanin ang daan. Mabilis na ipinasok ni Hector ang kanyang kotse sa loob ng bakuran. Lumabas siya ng sasakyan, pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo habang naglalakad patungo sa akin na may kasamang pekeng ngiti. Honey, bakit hinayaan mong harangan ako ng mga hampaslupang iyan? Bulong niya sa aking tabi habang pilit kong iniiwasan ang kanyang tangkang paghawak sa aking balikat. Let's go inside the conference room. Kanina pa naghihintay ang mga kinatawan ng Sovereign Land Holdings. Pagpasok namin sa silid-pulong, nakaupo na doon si Doña Lourdes at si Paulo. Sila ay nakasuot ng kanilang pinakamarangyang damit at mamahaling alahas. Na tila ba sila ay dadalo sa isang selebrasyon ng kanilang bagong kayamanan. Kasama rin nila si Dr. Renato Villarreal at ang dalawang opisyal ng real estate developer. Ngunit bago pa man magsimula ang pagpupulong, isang hindi inaasahang bisita ang dahan-dahang pumasok sa silid. Siya ay si Miss Grace Victoria, isang senior legal officer mula sa Securities and Exchange Commission, SEC. Napakunot ang noo ni Hector nang makita ang bagong dating. Excuse me, sino ka? Ang pulong na ito ay para lamang sa mga opisyal ng Salazar Foods at Sovereign Land. Ako ay narito bilang isang regulatory observer, sagot ni Miss Grace sa isang formal na boses habang mauupo sa dulo ng lamesa. May natanggap kaming formal na kahilingan na suriin ang legalidad ng transaksyong ito. Tumingin si Hector sa lead representative ng Sovereign Land, na dahan-dahang tumango upang sabihing huwag mag-alala. Inilapag ng kinatawan ang makapal na kontrata sa ibabaw ng glass table. Ma'am Elena, please sign on page 15, sabi ng kinatawan habang iniaabot ang kontrata sa aking tapat. Kapag napirmahan ninyo ito, ang paunang bayad na 300 milyong peso ay direktang papasok sa account na inihanda ng inyong asawa. Inabot sa akin ni Hector ang gintong panulat. Lumapit si Doña Lourdes sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang pinapanood ang bawat galaw ng aking kamay. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat at inilagay ang dulo nito sa ibabaw ng linya ng aking pirma. Ngunit bago pa man tuluyang dumampi ang tinta sa papel, bumukas ang pinto ng silid-pulong. Pumasok si Atty. Miguel Reyes kasama ang 3 lalaking nakasuot ng formal na coat na may hawak na mga itim na folder. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kontrata. Pinatitigil ang aking kamay. Ang kontratang ito ay walang bisa. Tumayo si Hector na nanlilisik ang mga mata sa galit, habang ang panulat sa kanyang kamay ay dahan-dahang gumulong at gumawa ng isang matalim na tunog sa ibabaw ng lamesang salamin bago ito bumagsak sa sahig. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Sigaw ni Hector.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang nakaturo ang kanyang daliri sa aking abogado. No one asked for your opinion. My wife is dying. We need to sell this factory for her treatment. Sino ba ang boss dito? Ako ang boss dito, Hector. Sagot ko sa isang napakahinahong boses na agad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang dalawang magkaibang folder mula sa aking bag at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng lamesang salamin. Hindi ako mamamatay, Hector, pero ang asawa mong naniwalang pamilya tayo. Matagal mo nang pinatay. Iniladlad ko ang mga dokumento sa harap ng mga kinatawan ng Sovereign Land Holdings at kay Miss Grace Victoria mula sa SEC. Heto ang record ng aking laboratorio mula sa San Sebastian General Hospital na nagsasabing may cancer ako sa lapay. At heto naman ang opisyal na pagsusuri ko mula sa Maynila na nagpapatunay na ako ay ganap na malusog. Dr. Renato, nais mo bang ipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng pagkakamali? Namutla si Dr. Renato at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto habang sinusubukang iwasan ang aking mga mata. Elena, may nagkagulo sa database. It was an administrative error. Isang administrative error na muntik ng kumitil ng buhay ng ibang tao. Malamig kong tanong habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng silid-pulong. Pumasok si Jessa Manalo kasama ang isang ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Bagaman gaygo dahil sa kanyang sakit, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang matatag na katotohanan. Hindi po error iyan, Dr. Renato, matatag na sabi ni Jessa habang nakaturo kay Renato. Ninakaw ninyo ang aking resulta ng cancer upang ibigay kay Ma'am Elena, habang ako ay iniwan ninyong naghihingalo ng walang gamot para lamang mapanatili ang inyong lihim. Sinungaling, sigaw ni Doña Lourdes habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Elena, how dare you accuse us of this? Hector loves you. Isusumbong kita sa lahat ng kamag-anak natin sa Laguna sa kawalan mo ng utang na loob. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang screen, at ipinatugtog ang audio recording mula sa aming hapunan kagabi. Ang boses ni Doña Lourdes, ni Hector, at ni Paulo na nagpaplano tungkol sa paghahati ng aking pamana at ang paglalagay ng mga sedatibo sa aking mga bitamina ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang kahit isang salita ang lumabas sa bibig ni Doña Lourdes. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang labis na kahihiyan at takot. Ang tunay na pagsabog ng hiya sa harap ng mga opisyal ng pamahalaan. Si Paulo naman ay nagsimula ng manginig sa takot sa isang sulok ng silid. Pumasok ang tatlong ahente ng NBI na may hawak na opisyal na warrant of arrest. Lumapit sila kay Hector at Renato. Hector Salazar, you are under arrest for fraud, attempted murder through poisoning, and conspiracy to commit grand theft. Pormal na hayag ng pinuno ng mga ahente. Dr. Renato Villarreal, ang iyong klinika ay kasalukuyan ng naka-lockdown. Ang iyong kasosyo sa paliparan ay nahuli na rin ng aming mga tauhan 30 minuto ang nakalipas. Nerealisa ni Hector na wala na siyang matatakasan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang sinusubukang hawakan ang aking mga paa. Elena, please. Honey, nagawa ko lang iyon dahil desperado ako sa pera. Mahal kita. Alam mo yan. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Ang aking mukha ay ganap na walang kahit anong emosyon o awa. Ito ang aking gintong sandali ng pagbawi. Ang makita ang lalaking nagtangkang pumatay sa akin na nakaluhod sa aking paanan habang wala akong nararamdamang kahit anong puot, kundi isang malamig na kawalan. Inabot sa akin ng isa sa mga ahente ng pulis ang isang dokumento na kanilang nakuha mula sa glove box ng kotse ni Hector. Ito ay ang rehistro ng Swiss Trust para sa Project S. Ang pangunahing shareholder ng korporasyong ito ay hindi si Doña Lourdes o si Paulo, kundi isang dummy account na rehistrado sa ilalim ng pangalan ni Hector lamang. Traidor din pala si Hector sa kanyang sariling ina. At kapatid, nagnanais na kunin ang buong halaga para sa kanyang sarili lamang. Nang ilagay ng mga ahente ang mga posas sa mga kamay ni Hector, ang malamig na metal nito ay sumasalamin sa sikat ng araw na nagmumula sa bintana ng silid-pulong. Habang kinakaladkad si Hector palabas ng gusali,
Sumigaw si Doña Lourdes sa akin ng may galit. Walang utang na loob, papatayin mo ang anak ko sa kulungan. Ngunit nang marating nila ang bakuran ng pabrika, sumalubong sa kanila ang isang sasakyan ng media mula sa pinakamalaking himpilan ng balita sa Laguna. Kasama ang mga kamera na sunod-sunod na kumuha ng larawan sa kanyang nagmamakaawang mukha sa harap ng lahat ng mga manggagawa. Pagkatapos ng malaking pagsabog ng iskandalo sa silid-pulong, ang pamilya Salazar ay tuluyan ng gumuho. Si Hector ay nanatili sa loob ng kulungan habang naghihintay ng kanyang huling hatol, habang si Doña Lourdes naman ay nahaharap sa matinding investigasyon bilang kasabwat sa tangkang pagpapakain ng sedatibo sa akin. Ang kanilang huwad na karangalan sa Laguna ay tuluyan ng naglaho. Isang hapon, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa parking lot ng pabrika, biglang sumulpot si Paulo mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang mukha ay gaygo. Ang kanyang marangyang damit ay pinalitan ng isang simpleng kupas na polo. At ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ate Elena, pakiusap. Kausapin mo naman ako. Nagmamakaawa niyang sabi, habang sinusubukang lumapit sa akin nang may pag-aalinlangan. Wala akong kinalaman sa plano ni Kuya Hector na lasunin ka. Pinilit niya lang ako dahil sa mga utang ko sa kasino. Ate, wala na akong matakbuhan. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang akong hayaang makulong. Pakiusap, tulungan mo ako pambayad sa aking mga utang. Tiningnan ko si Paulo sa isang napakahinahong boses. Ang aking mga kamay ay nakalagay sa aking bulsa, habang pinapanatili ko ang aking distansya. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kailangan kitang iligtas muli, Paulo. Pinatawad na kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa aking puso. Ngunit ang bawat desisyon mo sa buhay ay may katapat na pananagutan. Harapin mo ang iyong mga utang ng mag-isa. Bago pa man siya makapagsalita muli, sumakay na ako sa aking sasakyan at dahan-dahang iniwan siya na nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Kinabukasan, hinarap ko ang lahat ng 200 manggagawa ng Salazar Foods sa isang malaking pagtitipon sa bakuran ng pabrika. Inihayag ko sa kanila na ang pabrika ay hindi kailanman ibebenta at ang kanilang mga trabaho ay ligtas. Bukod dito, sa tulong ni Atirar Miguel Reyes, inayos ko ang paglilipat ng 1% ng mga share ng kumpanya upang maging isang welfare fund para sa mga manggagawang naglingkod sa amin sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang malalakas na palakpakan at masisayang sigaw ay nagdala ng isang tunay na kapayapaan sa aking puso. Si Jessa, matapos ang kanyang matagumpay na operasyon at paggaling sa Maynila, ay formal ko nang inanyayahan na bumalik sa Salazar Foods bilang pinuno ng Employee Welfare Department. Ang kanyang anak na babae naman ay ligtas na ring nakabalik sa kanyang pag-aaral sa universidad. Naganap na pinunduhan ng ating bagong pundasyon. Bago matapos ang araw, nagtungo ako sa hardin sa tabi ng opisina ng aking ama. Kasama ang anak ni Jessa, dahan-dahan naming itinanim ang isang bagong puno ng mangga sa gitna ng hardin. Ito ang aking gintong sandali ng pagpapanumbalik. Isang simbolo ng panibagong buhay na dahan-dahang tutubo mula sa lupang inalagaan ng aking ama. Ang dahan-dahang pagdampi ng malambot na lupa sa aking mga kamay habang itinatanim ang puno ay nagpaalala sa akin na ang buhay ay patuloy na lalaban. Pumasok ako sa aking opisina upang ayusin ang aking mga gamit bago umuwi. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakita ko ang isang sobreng walang pangalan. Walang selyo, walang nakasulat sa labas. Nang buksan ko ang sobre, dahan-dahang lumabas ang isang kalawangin, ngunit pamilyar na susi, ang susi ng lumang bahay bakasyunan ng aking ama sa Batangas, na aking nakalimutan na sa loob ng maraming taon. Kasama nito ang isang piraso ng liham na isinulat sa kamay. Ang amoy ng papel ng lumang sulat ay dahan-dahang sumalubong sa akin, nagdadala ng isang pamilyar na alaala mula sa aking kabataan. Ngunit nang tingnan ko ang lagda sa ibaba ng sulat, napatigil ako. Ang lagdang iyon ay hindi kay Atirar Miguel Reyes. Ito ay pag-aari ng isang tao na hindi ko na narinig ang pangalan sa loob ng 20 taon. Isang pangalan mula sa aking kabataan, bago pa man pumasok si Hector sa aking buhay.
Ang nakasulat na pangalan ay Gabriel. Ang lumang bahay bakasyonan ng aking ama sa Batangas ay nakatayo pa rin sa gilid ng dalampasigan. Matatag na humaharap sa dahan-dahang paghampas ng mga alon sa buhanginan. Matapos kong gamitin ang lumang susing iniwan sa aking lamesa, binuksan ko ang mga bintana upang hayaang pumasok ang sariwang hangin at ang amoy ng asin mula sa dagat. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay naglalaman ng mga alaala ng aking kabataan. Noong ang buhay ay simple pa at wala pa ang mga matatalas na laro ng kasakiman. Habang nakatitig ako sa dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa kalangitan, ang aking telepono ay dahan-dahang nag-vibrate sa aking tabi. Ang pangalan ni Attorney Miguel Reyes ay lumitaw sa screen. Elena, panimula ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Gusto ko lang ibalita sa iyo na pinal na ang desisyon ng korte. Ang pagpapawalang bisa sa inyong kasal ni Hector ay opisyal na. At wala na siyang anumang karapatan sa mga ari-arian mo o sa Salazar Foods. Si Hector ay nasentensyahan ng 12 taong pagkabilanggo at si Doña Lourdes naman ay tuluyan ng nawala ng kanyang mga ari-arian dahil sa mga multa sa panloloko. Ikaw ay ganap ng malaya. Salamat, Miguel, sa lahat ng tulong mo upang ipaglaban ang pamana ng aking ama. Sagot ko sa isang napakahinahong boses bago ko dahan-dahang ibaba ang telepono sa aking tabi. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang simoy ng dagat na dumaan sa aking buhok. Sa mga nakalipas na buwan, madalas kong itanong sa aking sarili kung nagawa ko na ba silang patawarin. At ngayon, habang nakatingin ako sa malawak na dagat, alam ko na ang sagot. Pinatawad ko na sila. Ngunit ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang aking tiwala o hahayaan ko silang saktan akong muli. Pinatawad ko sila upang palayain ang aking sariling puso mula sa bigat ng galit. Ang pagdadala ng puot ay tila pag-inom ng lason at pag-asa na ang ibang tao ang mamatay. At ako ay mas matalino kaysa roon. Nakahanap ako ng kapayapaan, hindi dahil nanalo ako sa korte o dahil naitabi ko ang aking pabrika. Nakahanap ako ng kapayapaan dahil sa wakas, matapos ang 20 taon ng pamumuhay para sa ibang tao, ay natutunan ko ng piliin ang aking sarili. Para sa mga kababaihang Filipina na nakikinig sa aking kwento, nais kong malaman ninyo na ang sakripisyo ay isang magandang katangian, ngunit hindi ito dapat maging dahilan ng inyong sariling pagkasira. Ang isang babae ay hindi nabibigo sa buhay dahil lamang sa nagtapos ang kanyang kasal. Minsan, ang pagtatapos ng isang nakalalasong relasyon ay ang mismong dako kung saan ang iyong tunay na buhay ay magsisimula muli. Dahan-dahan akong umupo sa mainit na buhanginan, may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Hinayaan ko ang malamig na tubig ng dagat na dahan-dahang basain ang aking mga paa sa bawat pag-alon nito. Ito ang aking gintong sandali ng ganap na kalayaan. Ang uminom ng kape ng mag-isa habang walang sino mang nagdidikta ng aking halaga o nagpaplano ng aking pagbagsak. Ako ay nag-iisa, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang kalungkutan. Ako ay masaya. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng guhit ng langit at dagat, nakarinig ako ng mga mahihina at dahan-dahang hakbang sa buhanginan mula sa aking likuran. Isang pamilyar at malambing na boses ang dahan-dahang tumawag sa aking pangalan. Elena, sa pagkakataong ito, hindi ako lumingon ng may kasamang kaba o panginginig ng puso ng isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas. Dahan-dahan akong tumayo, pinagpaga ng buhangin sa aking damit, at dahan-dahang lumingon ng may kasamang malawak, matatag, at payapang ngiti sa aking mga labi. Handang harapin ang aking panibagong kinabukasan sa sarili kong mga tuntunin. https://docs.google.com Documento dahil 1 ACBSP0 su zendta sex WFUKC GMT MVA LD AMC yavu ABQMQM edit USP car sharing